beloved, Boss Mike Cervera. Pinakabagong senatorial survey ng SWS ang siyam na pambato ng alyansa ng Administrasyong Marcos. Dalawa naman ang galing sa PDP na partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, dalawa kontra siya, mga kababayan. Alam naman natin kung sino na yung dalawa, no? Yung dalawa dyan, syempre si Bato at si De La Rosa. Ngayon, mga kababayan, di 11. Sino pa yung isa na may sisingit? Baka naman, mga kababayan, tulungan nyo na ho. Sino? Si Benhar Abalos. Opo, alam nyo, sa totoo lang ha. Oo, kung galing, husay, at merong ipagmamalaki na kandidato po, para sa akin isa po si Benhar Abalos. Kaya lang ho medyo dumulo-dulo ng konti, mga kababayan baka naman pwedeng iangat na natin to Di po ba? Iangat natin si Abalos kahit man lang pumasok sa top 10, top 12. Oo. Ayan, abogado, mga kababayan, may karanasan. Bakit ho? Naging mayor ng Mandaluyong at mga kababayan, naging secretary ng department DILG, no? At syempre, mga kababayan, kaalyado, 'yun ang mahalaga. Kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Yun po mahalaga. Kahit po 10 na lang ang pumasok Ano po? Kahit pa 10 na lang ang pumasok sa alyansa, okay na. Hayaan na natin yung dalawa. Eto na. Naiboto ko na si Abalos. 'Yun, mga kababayan Abalos po, mga kababayan, huwag niyong kalimutan. Tuloy. Pasok sa pinakabagong senatorial survey ng SWS ang siyam na pambato ng alyansa ng Administrasyong Marcos. 3 linggo bago ang eleksyon, sino-sino ang iboboto mong senador? Sino-sino? Yan mahalagang tanong ho yan, mga kababayan. Sino-sino ang iboboto nyong mga senador? Di ba ba? Pasok! Sa ginawang survey ng Social Weather Station sa SWS na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy, nangunguna pa rin si Senator Bongo na may 45% voter preference. Kita nyo, mga kababayan, ako talaga nagdududa dyan. Maniwala kayo, hindi magna-number 1 si Bongo. Hindi magna-number 1 yan. Maniwala kayo. Mag-number 1 pa si Erwin Tulfo, pero si Bongo, naku, mga kababayan, ewan ko ba? Sabi dito, mga kababayan, Bongo, number 1, Erwin Tulfo, number 2, Lito Lapid. Putik talaga, malupit. Malupit ang OG ng Senado, si Lito Lapid, nakaalyado ni Pangulo. Tito Soto, grabe, no? Pia Cayetano, nako po, eto matindi. Akala ko po ba'y number 2 na to, si Ronald De La Rosa. Ngayon ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, hindi po ba kayo nagtataka? Hindi po ba kayo nagdududa sa mga nilalabas na mga survey company? Iba-iba sila. Sa ibang mga survey company, mga kababayan, si Bato de la Rosa, number 2 siya. Dito naman, sa Strat-based ba to? Mga kababayan, number 6 po. Naku, mga kababayan napakalayo naman ho ng number 2 sa number 6. Ano po? Napakalayo. Ngayon, mga kababayan, hindi kaya totoo ho yung ating mga nakikita dito na kung sino lang ho yung mga nagpapasurvey at nagbabayad, yun po yung inaangat. Ano po? Na-expose naman na natin yan nung nakaraan, nung bago ko umalis ng Pilipinas. Mga kababayan, balikan nyo na lang. Sige, next. Tuloy natin, mga kababayan. Pumapangalawa si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinundan ni Senator Lito Lapid sa ikatlong pwesto. Parehong nasa rank 4 to 5 sina dating Senate President Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Mula naman sa rank 9 sa SWS survey noong Marso, umangat sa ika-6 na pwesto si Senator Bato de la Rosa. Nasa umangat! Nag-number 2 nga yan sa isang survey company. Tuloy. 7 to 8 spots naman sina Senator Bong Revilla at Diyos ko po. Diyos ko po. Bong Revilla, Ben Tulfo, Abby Binay, Camille Villar, number 10. Anak ng pating talaga yan. Alam nyo, sa totoo lang
Sa totoo lang. Duda ako na manalo yan si Villar eh. Wala eh. Ganun talaga mga kababayan eh. Oo, sabi ko nga sa inyo, ang halalan, paramihan ng kamag-anak, paramihan ng kakilala, at paramihan ng pera yan. Ano po? O, tuloy. Broadcaster na si Ben Tulfo. Bahagyang umangat si Makati Mayor Abby Binay na ngayon ay nasa rank 9 na mula sa 11 to 13 noong Marso. Nako. Umakyat din sa ikasampung pwesto si Las Piñas Representative Camille Villar mula sa rank 11 to 13. Bagamat bahagyang bumaba, pasok pa rin sa Magic 12 kung sakali si dating Senador Ping Lacson. Gayon din si dating Senator Manny Pacquiao. Naku, mga kababayan. Ay, naku, yung mga gusto nating kandidato, mukhang hindi pumapasok dito, mga kababayan. Ano po? Mukhang hindi pumapasok? Sa totoo lang mga kababayan kailan nyo ho ako narinig na nag-endorso mula nung pumasok ang eleksyon, ano? Wala ho akong ini-endorso. Pero mga kababayan, nakikiramdam tayo. Ano po? Nakikiramdam tayo sa mga pwedeng mangyari. Pero mga kababayan, kung ikukumpara nyo sa ibang kandidato, ako po sa lahat ng kandidato ni Pangulo, isa po si Benhar Abalos ang kailangan ni Pangulo. Opo, si Benhar Abalos, mga kababayan. Huwag niyong kalimutan dahil isa po yan sa pinakamahalaga na kailangan pumasok bilang senador. Kanino? Na sa darating na eleksyon. Kailangan niyang pumasok para makatulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, mga kababayan. Tuloy. Buwaba naman sa rank 13 to 14 ang TV host na si Willie Revillame. Nako, wala na. Wala na si Willie, Wala na. Layo na. Hindi ho mananalo ito. Maniwala kayo. Ito, Amy Marcos, number 13. Nako. Bam Aquino, nako po, tsaka si Kiko Pangilinan, Itong dalawa na to, kita nyo parehas na parehas yung yung kanilang pwesto. Kasi mga kababayan, syempre, ang mga ito si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, mga kababayan, alam naman natin to na mga dilawan ito. Syempre, kung ano yung boto ni Bam Aquino, yun din ang boto ni Kiko, di po ba, mga kababayan? Eto si Philip Salvador, nung nakaraan mga kababayan na number 1 si Bato, eto hong si Philip Salvador, number 12, top 12 po ito. Bakit ngayon nasa 17 na? Kaya mga kababayan, ako'y nagdududa na talaga Sobra na yung pagdududa ko rito sa mga survey na to Ibang survey company, iba resulta. Iba na naman resulta. Alam nyo po yun, parang pinaglalaruan tayo ng mga ito, mga kababayan, Pinaglalaruan tayo. Eto na mga kababayan. Eto pinakamahalaga. Dito sa survey na to. Benhar Abalos, nandito. Top 17 po mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, baka naman, di po ba? Baka naman. Oo. Ako ikukumpara nyo sa lahat ng mga nandito. Hindi na ho ito pauhuli. Ang lamang po, mga kababayan, tulad niya yan. Kiko Pangilinan, abogado, ano po? Si Willie, Diyos ko po, ano ba naman yan? Di ba? Amy Marcos, hate na hate nyo na yan. Ano po? Bam Aquino, syempre, dilawan ito, mga kababayan. Kiko Pangilinan, Diyos ko naman, Kiko. Dilawan na dilawan yung mga arte, Tagalawi. Ano po, mga kababayan? Kaya Leonora Padungay, thank you naman po. Di po ba? Sige, napanood niyo po ba yung mga drama ni Kiko? Na mga kababayan? Na umiinom na naman sa kung ano-ano, kumakain sa takip ng kaldero. At grabe, ginawa pang siyamgopsal, mga kababayan, yung dahon ng saging. Pukik na yan, Kiko! Ano ba kasi yung pinaggagawa mo? Walang iya. Dilawan na dilawan yung mga diskarte mo sa kampanya mo dapat iwan mo na. Kung gusto mong manalo, Kiko, ako eto opinion ko lang po Kung gusto mong manalo, Kiko, pwede ba yung galawang mga dilawan sa politika, iwan nyo na? Hindi na uuso yan Opo, lalo lang kayo mapapahamak. Kung yan noon ay umubra sa panahon nila Cory, nila Ramos at iba pa,
yung bang kung ano-ano mga ginagawa na basta lang maipakita kunyari na makamasa sila, kunyari makamahirap sila, kunyari pwede silang sumabay sa kung ano yung nararanasang buhay ng mga mahihirap. Wala na ho yan. Oo, hindi na yan hindi na yan uubra ngayon. Nakita naman na natin yan kay Mar Rojas, di po ba? Yung bang kumakain sa baso, umiinom sa plato, biglang naging traffic enforcer sa kasagsagan ng bagyo. Nako naman. Luma na ho yan di ba? 80? Oo, thank you. Lumang-luma na yan. Mga ganyang mga diskarte. Hindi na uubra yan. Kaya, pwede ba? Kiko? Di ba? Alam ko mga kababayan syempre, yung mga tao, kahit papano may mga pinklawan, dilawan, sorry sa inyo, pero nagsasabi lang ho ako ng mga nakita ko. Abay, naririnig pa, mga kababayan, di ba? Habang naghahagis ng lambat, mga kababayan, kinat pa. At meron pang kamera-kamera. Anong pagkakaiba nyo kay Sara? Di ba? Wala na kayong pagkakaiba kay Sara na kailangan lahat ng gawin ninyo nakatutok yung camera. Pwede ba na gayahin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos? Epektibo yun. Yung bang tumutulong, kumikilos, gumagalaw, nagsiservisyo, kahit hindi kandidato. Pero mga kababayan, walang nakatutok na camera. At darating yung panahon, meron na lang biglang magsasabi na si ganito, si ganyan, si Pedrong senador na tumatakbo, si Juan na tumatakbo bilang senador. Nakita namin sa isang lugar na talaga naman kahit walang camera tumutulong. Yung ganun sana. Yung bang hindi lang pakitang tao, kasi iniisip ng karamihan na ganyang mga gawin ninyo, pakitang tao lang yan. Na bigla-bigla na lang nagkaroon ng eleksyon uli, bigla-bigla rin kayong lumutang at bigla-biglang parang merong drama na mala telenovela na kailangan gawin mo to, gawin mo yan para maingganyo mo yung mamamayan na bumoto sa'yo. Kalokohan ho yan. Oo, tandaan nyo yan, hindi mananalo pagka ganyan. Ano po? Eto na mga kababayan. Puntahan natin si Benhar. Yan. Mga kababayan, top 17 po. So limang talon ang kailangan niyang talunin, mga kababayan, para ho ito ay makapasok sa top 12. Sa Magic 12. Ano po? Shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Medyo maliit talaga yung aking monitor. Di bali ho, ilang araw na lang uuwi na ho ako. Mga kababayan. Sige, tuloy natin to Tuloy natin. Sige, tuloy! Mula sa ikasampung pwesto noong Marso, si Senator Amy Marcos naman umangat sa 13 to 14 mula sa rank 16. 15 to 16 spots naman sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Habang 17 to 18 sina Philip Salvador at Benher Abalos. Grabe no mga kababayan, biruin ninyo. Sa survey po, mga kababayan, parehas lang ho si Philip Salvador at saka si Benher Abalos. Mga kababayan naman. Kita nyo naman, parang nilelebel nyo lang si Benhar kay Philip Salvador. Ang layo-layo ho naman. Di po ba? Napakalayo ho niyan. Pagka ganyan, napakalayo. Ano po, mga kababayan? Next. Ginawa ang survey noong April 11 to 15 sa bagong-bago ho. Ayan April 11 to 15, mga kababayan. Isang linggo pa lang ang nakakaraan. At ito po, mga kababayan, tapos na ho na isang buwan na hong nakakalipas mula ho nung makulong si Digong. Eto na, papasok na mga kababayan. Paano na ho yung panawagan ni Digong? Nakalimutan nyo na raw siya kung hindi nyo iboboto, hindi nyo susuportahan yung kanyang PDP, mga kababayan. Paano na ho yun? Diba? Mukhang dalawa lang ho yung pumapasok sa kanyang kandidato. Ang kanyang kandidato po 10. Paano ho yan? Ito po ba ay nagpapakita na po ba tulad ng sinabi natin na itong si Digong ay nakakalimutan na ho ng mga DDS na tatanga-tanga? Sadya bang itong mga DDS ay mahilig lang umangkas o sumakay sa mga trending na balita tulad ng kay Digong dahil naging trending siya? Ganun ba yun? Mga kababayan? Sige, tuloy!
Pagitan ng face-to-face interview sa 1,800 Mga kababayan ha, face-to-face ito ha. Pasok. respondents sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawa sa pumasok sa top 12 ng survey ay galing sa PDP na partido ni dating Pangulong Duterte kabilang si Senator Go. Siyempre, mga kababayan, alam nyo naman, yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung sino marami ngayon ang makinarya. Siyempre si Bongo pa. Ha? Walang makinarya, naniniwala ba kayo dyan? Siyempre mga kababayan, sanggandikit ni Digong yan. At lahat, alam nyo naman yung chismis, lahat po ng mga project, ng mga pagkakakitaan na papasok sa gobyerno, dumadaan dyan kay Bongo. So sa tingin ninyo, hindi nagnakaw yan? Kayo ang makakasagot niyan mga kababayan. Sa tingin nyo, hindi nakaipon yan? Kayo ang makakasagot niyan mga kababayan. Kaya nga di ba na chismis mga kababayan, na bumili na nga ng sariling survey company yan. Hindi nyo ba yun natandaan? Eto na. Ang Duterte na katulad ko ay nais ipagpatuloy at Basahin mo, Bongo! Basahin mo! Walang niya. Basahin mo. Kita nyo, alam nyo mga kababayan, ito yung lagi ko sinasabi. Kung lahat na lang ng litanya, kung lahat na lang ng mensahe, may drama, at kailangan basahin pa, hindi huyang galing sa puso. Tandaan nyo, hindi galing sa puso yaang mga sinasabi nila, mga kababayan. Kita nyo, halatang halata naman, binabasa lang yung sinasabi. Di po ba? Tuloy. paglaban ang mga magagandang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa po yan ipaglaban, ipagpatuloy. Ano ipaglalaban mo? Di ba dapat ipagpatuloy mo? Kung ipaglalaban mo lang yan, ano mangyayari doon kung ipaglalaban mo lang? Kung ipagpapatuloy, ano naman yung ipagpapatuloy na nagawa ni Digong? Patayan? EJK? Tokhang? Ganun po ba yung Pogo? Yan po ba yung ipagpapatuloy ni Bongo? Naku, mga kababayan. Yo ni Nana. Yo ni Nana laang. Kung yun lang yung ipagpapatuloy ni Bongo, mga kababayan, abay napakabobo nyo para iboto. Di po ba, mga kababayan? Magagandang ipagtatanggol. Hindi daw ulitin ko para mas maliwanag. Ayos. Bongo, pasok! Duterte kabilang si Senator Go. Ang Duterte na katulad ko ay nais ipagpatuloy Ang Duterte na katulad ko. Duterte ka ba? Duterte ka ba? Hindi ka naman Duterte. Bongo ka Di ba? Bongo ka. Si Sara ang Duterte, hindi ikaw. Ay, naku, mga kababayan, parang totoo na yung chismis, Nasabi mga kababayan, sa chismis, eto daw si Bongo ay anak daw ni Digong sa isang incheck, mga kababayan. Kasi nga daw po, mga kababayan, si Digong aminadong incheck at saka ang lolo daw niya incheck din, mga kababayan. So may lahi talagang incheck si Digong. Ngayon, mga kababayan, ayon sa chismis at bulong-bulungan po, mga kababayan, eto, baka alam nyo na rin, na eto daw si Bongo, mga kababayan, anak daw sa labas ni Digong sa isang incheck. Nako, mga kababayan, marami mga mga nagchichismis. Ano po? Di ba? Kayo na kaya siguro nadulas na siya na kami mga Duterte. Kasi baka nga naman Duterte talaga siya. Na ngayon, mga kababayan, kaya naman nung panahon ng kampanya nung 2022, hindi sinamahan tong dalawa na to ni Sara. Natandaan niyo po ba 'yon? Dahil nga po, mga kababayan, ang laki-laki. Hindi ko maintindihan kung bakit ang laki-laki ng galit ni Sara Duterte kay Digong. Ano po, mga kababayan? Isipin niyo maigi 'yun. Bakit sinusuway ni Sara Duterte yung tatay niya? At eto pa, mga kababayan, dahil ang gusto ng tatay niya, tumakbo siya noon na presidente at si Bongo ang magiging vice. Natandaan niyo po ba yan, mga kababayan? Kaso nga mga kababayan, wala. Sinuway ni Sara Duterte yun. Yan yung mga nakaraan na mga pangyayari sa usapin. At usaping pangyayari
sa politika, usaping politika. Grabe, no, mga kababayan. Sige, tuloy. At ipaglaban ang mga magagandang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw? Ipaglaban daw eh. Ulit. Ulit mo, Bongo. Survey ay galing sa PDP na partido ni dating Pangulong Duterte kabilang si Senator Go. Ang Duterte na katulad ko ay nais ipagpatuloy at ipaglaban ang mga magagandang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Duterte na katulad ko, ay nais ipagpatuloy at ipaglaban ang nasimulan magaganda ni Pangulo daw niyang Duterte. Mga kababayan, inyong i-analisa. Ano po, unang-una, ang Duterte na katulad niya, siguro Duterte nga talaga siya, lahi niya. Ano po, ikalawa mga kababayan, ano ho yung ipagpapatuloy? Kaya yan ang malaking tanong mga kababayan dahil ang tumatak sa ating mga kababayan na mga nagawa ni Digong ay ito. Proyekto Pogo, mga kababayan. EJK, Tokhang, mga kababayan. Mga bumagsak na tulay, mga build na hindi natapos. Mga kababayan, yung patayan dito, patayan doon. Kita nyo? Yan ho yung tumatak sa mga Pilipino, mga kababayan. So anong ipagpapatuloy? Yan ang tanong. Ano ang ipagpapatuloy ni Bongo, at ano yung kanyang ipaglalaban sa mga proyektong nagawa ni Digong? Mga kababayan, wala akong maiisip kung ano mga kababayan baka naman may naiisip kayo, paki-comment na lang. Tuloy. Siyam naman ay galing sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyam, mga kababayan, 2 na lang po ang kulang. Baka naman ipasok nyo na si Benhar. Di ba? Ipasok nyo na si Benhar. Dagdag pa kayo ng isa. Bahala na kayo sa isa. Di ba? Sige, tuloy. Kabilang si Lito Lapid, tapat at malinis na paglilingkod daw ang isusukli niya sa suporta ng taong bayan. Ng patingin, tapat. Okay. Sige. Okay na lang. Eto naman. Sino naman ito? Inilabas naman kanina ni Camille Villar ang endorsement video sa kanya. Grabe, may payakap-yakap pa talaga siya. Naku, Diyos ko po! Dilawan na dilawan mga kababayan itong arte na yan. Tingnan nyo mga kababayan. Dilawan na dilawan yan. Inilabas naman kanina ni Camille. Yan mga kababayan. Diyos ko po! Sakit sa bangs. Camille! Anong ginagawa mo? Sobra naman, para kang si Bugs Bunny. Oo, yung ngiti mo, yung ipin lang nakalabas eh. Yan ba'y totoo? Anak ng pating, kayo po ba? Naniniwala pa ba kayo sa mga paandar na ganito? Diyos ko naman, ewan ko na lang. Sige, tuloy. Camille Villar ang endorsement video sa kanya ni VP Sara. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Sa magkakaibigan, walang iwanan. So mga kababayan, dahil sa kanilang pagkakaibigan, ang bansa, ang bayan ay isa sa alang-alang. Ano po? Ganun ba yon? Dahil ang magkaibigan ay walang iwanan, kaya dahil sa aming pagkakaibigan, ang interes ng bayan at bansa ay aming isa sa alang-alang. Kita nyo, mga kababayan. Ganon. Kaya mga kababayan, so ano pang aasahan ninyo? Kung mali si Sara, ano pang aasahan ninyo? Siyempre, kakampihan si Sara. Dahil nga walang iwanan sa pagiging magkaibigan. Tandaan nyo mga kababayan, eto sasabihin ko sa inyo, baka may mga gustong pumasok sa politika. Pag pumasok ko kayo sa politika, tandaan nyo tong sinabi ko, sasabihin ko, kalimutan nyo na ho yung mga kamag-anak ninyo. Kalimutan nyo na ho yung mga kaibigan ninyo. Kalimutan nyo na kahit mga best friend ninyo, mga kababayan. Bakit ho? Pagdating sa politika, hindi ho interes ng iba ang mauuna. Tulad ng kanila, ang interes, ang mauuna, kaibigan nila. Kapag dating ho sa politika at pumasok tayo, laging unahin ang kapakanan ng mamayan at ng bayan. Yan dapat. Bayan ang mauna at mamayan. Hindi pwede yung mauna yung kaibigan tulad ng mga yan. Sino?
si Sara, si Aimee, sino? Si Villar, si Bato, si Robin, si Bongo, mga kababayan. Nang ina. Gayahin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ha, mga kababayan? Hindi ho inuna yan si Manang. Bakit to? Inuuna yung kapakanan ng bayan. Ayan naman napakaliwanag. Na ang kailangan unahin nila ay kaibigan. Si Pangulo kahit kapatid ka. Pero kung interes na ng bayan na nakasalalay, itchapwera ka. Kaya initchapwera si Aimee. Ganun pong pananaw yung ating dapat hangaan. Kung ano yung pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kapakapatid, walang kamakamag-anak, kung interes ng bayan, kung interes ng mamamayan ang maisasaalang-alang. Our beloved Boss Mike Cervera.